Christmas morning magical, it's finally begun. Children tearing paper, hearts racing, having fun. Mom and Dad still yawning, but the joy's already sprung. Merry Christmas! Christmas morning magic shining for everyone. So we are on a 15 minutes break and hindi mo na kakain kasi nagkape na ako kanina. Gusto ko ikwento sa inyo yung nangyari dito sa apartment namin, sa building ng apartment namin kagabi kasi nagkaroon ng sunog dito sa lower floor namin, sa 6th floor. Before 10 PM kagabi, may naamoy kaming parang amoy sunog na kuryente. So, tinry namin hanapin dito sa apartment namin kasi baka sa amin yung nangangamoy. Una, hindi talaga namin mahanap. And then, pumasok kami sa kwarto namin kasi dun yung malakas yung amoy. And then, napansin ng asawa ko dun sa bintana namin, merong umuusok sa babang floor namin na ang lakas. Papakita ko sa inyo kung paano namin nakita yung usok na yon and paano namin nalaman na may sunog dito sa building ng apartment namin. So, eto. Punta tayo ngayon sa kwarto. Meron kaming bintana dito sa kwarto. And then, dito malakas yung amoy. So, inanap niya dito. Parang akala niya dito nanggagaling yung amoy na nasusunog. Tapos, pag silip niya dito sa bintana na to, ay, yung maitim na yan. Yan yung nasusunog. So, nasa 6th floor lang yan siya, guys. Ganito ang itsura ng Parvek eh. Or balcony. Clear yan kasi glass yan. Glass yung mga balcony nila. And kung makikita nyo ito, sobrang itim. So, nung nakita namin yung usok, kasi medyo malakas siya, medyo nagpanic kami. Lalo na ako kasi unang-una nasa isip ko is meron kaming kasamang bata. Tapos, nung paglabas namin ng pintuan, wala kaming nakakasabay na bumababa sa hagdan. Kami lang, from 7th floor to 1st floor, kami lang yung bumababa. Sobrang tahimik. So, inisip ko na, hala, baka kami na lang yung hindi nakakaalam na may sunog na pala dito sa building ng apartment namin. So, lalo kong kinakabahan na halos nanginginig na yung tuhod ko pababa ng building. And then, paglabas namin sa building namin, 2 tao lang yung nakita namin nandun. So, ibig sabihin sila yung unang nakaalam. Then kami yung pangalawa. And then yung iba namin kapitbahay dito sa building, hindi pa nila alam na may nasusunog. So, ipapakita ko dito yung video na nakuhanan namin nung nandun na kami sa labas ng building. May sunog sa aming apartment. Ito yung nasusunog. Tapos, ito yung apartment namin. Itong nasa taas na to. Bali, nasa 6th floor. Tapos, 7th floor kami. Ang lakas na nung apoy. Ngayon pa lang dumami yung tao. Parang ngayon pa lang nila nalaman na, may sunog pala dun sa apartment ng building namin. So, after noon, ilang minutes din naman, dumating na agad yung mga fire truck. So, parang mga 4 na fire truck yung nandun. Merong ambulance, meron din police, and naapula din naman agad yung apoy. And buti naman is hindi naman siya kumalat sa ibang apartment. By the way, guys, every apartment naman is merong fire alarm. Ayan. So, pag may nasense yan na usok, tumutunog yan ng sobrang lakas. Yung fire alarm namin, tumunog na yan 2 beses. Sobrang lakas niyan. Medyo sensitive yan. Voi opastaa liikkumisessa. Ja sitten täällä on tietenkin yksi. Ja hyvää loppuviikkoa. Me nähdään nimittäin seuraavan kerran ensi. Kiitos. Kiitos. Moi moi. So, tapos na tayo sa ating klase. So, meron ako ngayon 2 damit na pipicturan. Nagbebenta ako ng damit sa Vinted, guys. If you are already here in Finland, and then meron kayong mga gamit, damit, even small appliances, books, toys na gusto nyo nang i-declutter, pwede nyo siya ibenta sa Vinted. Papakita ko sa inyo yung app. Ito siya, guys. Download kayo nitong app and pwede nyo siya ibenta dito. So, lagi ko nga nababanggit sa inyo na dito ang mga Finnish people value sustainability and it
includes yung paggamit ng mga second-hand items instead of buying. So, medyo famous to si Vinted dito. And then, ito naman yung mga na-sold ko na. So, ilan na ako? Mga 6, 8, 9 pieces na items na yung nabenta ko dito sa Vinted. So, kumita ako dyan ng mga 20 euro. Ganyan. So, try nyo rin to and magpabudol kayo sa mga items na mga binibenta dyan. Sulit din dyan. Street lights glowing, soft snow falling, little lights fluttering, Santa's calling. Christmas morning magic, yeah, pure delight, presents shining bright. Oh, Christmas morning magic, yeah. Footsteps on the floorboards, creaking and slow, Mom and Dad yawning, ready to go. Christmas morning magic, yeah, pure delight, presents shining bright. Oh, Christmas morning magic, yeah. Ribbons tearing, Paper flying, laughter ringing. no denying. Ang daming balloon. Dito naman tayo sa harap ng simbahan. Ang dami pa rin tao. Moika, everyone! Dito tayo ngayon sa may Helsinki Cathedral. Actually, kakatapos lang ng Christmas season dito sa Helsinki and it's our second time attending event or festival. So, but this is our first time showing it to you. So, I hope nagustuhan nyo yung video. Kahit medyo magulo. Actually, pagdating namin doon, sobrang dami ng tao. Kaya hindi kami masyadong nakakuha ng magandang spot. Medyo nasa bandang likod kami. And sobrang bilis lang ng event na. But did you enjoy? Yeah. So, andito tayo ngayon sa may cathedral. Yung opening ng Christmas season dito sa Helsinki is a traditional event na that is happening annually or every year, and it started way back 1949. So, according sa nabasa ko, it's the 77th time ngayong araw na binuksan ang Christmas lights sa Helsinki, and yeah, start na ng Christmas season in Finland. So, may gilid lang tayo ng cathedral. So, ganyan siya kataas and sobrang hangin. Dalawa lang kami ng junakas ko kasi yung asawa ko is mayroong part-time sa Helsinki din. Kasabay namin siyang pumunta ng Helsinki, pero kami lang yung nag-watch. And kasi YOLO Cookie, right? Yo. Guys, this is the famous Helsinki Cathedral. One of the main tourist spots. Actually, gilid pa to. Ito yung harap. Pakita ko muna yung baba. So, mahabang hagdanan to. Sobrang taas na hagdanan. Tapos doon ginaganap yung Christmas market. Ang laki ng Christmas tree! Next week ulit balik tayo dito. Para naman sa Christmas market. Hindi nag-snow ngayon, guys. Unlike last year, merong snow. Pero umulan. Nung nagsisimula yung parade, medyo umulan. So, malamig na ngayon. Pero walang snow. Hey, walking in Helsinki. Hindi na ako natatakot maligaw ngayon dito kasi 1 year mahigit na tayo dito sa Finland. Next week naman is Christmas market. Punta rin tayo doon. Hindi ko lang sure kung sa opening kasi busy ang aking Diyosawa. Nagpa-part-time siya. Pakita natin sa inyo ang other streets ng Helsinki. Umuulan na naman. Welcome guys to the Helsinki City. Medyo alive pa ngayon dahil 6 PM lang pala. Pa 6 PM pa lang at 5:30. Paulan. Yes, nakapag-Starbucks din after a very, very long time. Yung pinili ko is toffee nut coffee. So,
So, it's a seasonal drink daw ngayon. And uuwi na tayo. This is the train station. Hindi ko lang kung saan yung... Dito ako lagi nawawala eh. Tingnan natin, Beck. Saan? Ito naman guys, yung train papuntang Lap. So, yung tawag sa kanya is VR. VR. Pero VR in English. But Finnish pronunciation is VR. Meron siyang second floor. Huwag sana tayong maligaw for today's video. Hands! We're going home! So, we're now here in Helsinki. Super lapit lang ng Helsinki dito sa amin. 19 minutes by train. And before kami pumunta ng Christmas market, punta muna tayo sa OD Library. So guys, if you're looking for a kid-friendly place to visit in Helsinki, I suggest itong OD Library. So pasukin natin siya kasi actually it's not the common library na we have also in the Philippines na puro libro lang, you can read books. But in this library, maraming pwedeng gawing activity. So, check natin siya inside. Sa harap ng OD Library, andito yung Eduskunta. Yan, napuntahan na rin namin yan, yung sa Prime Minister Kinemero. And then, ito yung itsura ng harapan ng library. Sobrang laki niyan, guys. And meron tayo doong Helsinki na pailaw-ilaw. Kung titignan nyo siya sa pinakaunahan, hindi siya mukhang library sa sobrang lawak niya. I think hanggang 3 floors to. And itong mga nasa harap na yan, kung nakita nyo yan, is, ang bubungad sa inyo is mga chess tables. So, pwede mag-chess dyan. Akyat muna tayo doon sa my 3rd floor. So, ito itsura niya sa loob. So, guys, the 3rd floor, ito na yung may mga books. And then, may children's area din dito. And mini cafeteria. So, ang daming books dito. Pwede nyo hiramin. As soon as you walk in, OD feels more like a creative playground than a traditional library. Yes, there are books, but there's so much more. On the top floor, you enter Book Heaven, a bright, airy space with huge windows, stunning city views, and cozy reading corners. Ito naman guys, yung hagdan papunta dun sa baba. Napaka-aesthetic din ito. Sa baba nito is the restaurant. Doon sa pinakababa. There's even a cute mini cafe up here, perfect for grabbing a warm drink while you read or just enjoy the scenery. May mga ganitong area din, like very very cozy. Yung bilog na upuan and parang nasa sala ka lang, ganyan. Ang galing nito guys, ano pala to, charger ng laptop. May nakita ko dito nag-open eh. No-open siya, pwede kang mag-charge. Charger siya. Saksakan, I mean. Then, we move to the 2nd floor, the real innovation hub. This level is packed with all kinds of creative tools like 3D printers, recording studios, sewing machine, editing suits, laser cutters, basically everything a maker, artist, or content creator could dream of. But I couldn't take a lot of videos here because certain areas doesn't allow filming, especially the gaming and VR rooms. Those spaces are meant for people to relax and focus, so cameras are usually not allowed, but trust me, they're really cool. And the best part, most of these facilities are free or super affordable with just a library card. So if you're in Helsinki, make sure OD is on your list. It's truly the library of the future. We're now going to the Christmas market. Kasama na ang daddy. Sinundo namin siya sa work. Sunday work. Eh, double pay. Yay! Christmas market in Helsinki. Christmas market! Ang bango. Oh, lala. Christmas morning magic, yeah, pure delight. Presents shining bright. Oh, Christmas morning magic, yeah.
square sa palibot. Gusto niya pumila ng ng carousel kasi free kasi yung ride. Kaso sobrang haba ng pila. Ano? Nagugutom na lang ako. Kakain ka na lang. Okay, mamaya na tayo balik na. Cute na ito. Ano siya? Yung mga dito is mga local made products. Ang daming cute. Ito naman yung mga foods. Let's see kung anong mga pagkain meron. Ang daming tao. Ay, ang bango. Amoy camping. Sorry. Gusto mo yan? Risipuro. Ang tahimik. Hindi maingay kahit sobrang daming tao. So, hanap tayo ng hot choco. So, isa sa mga famous tuwing Christmas dito is itong Glogi. It's like mule wine ng Finnish. Another Glogi there. Cheers! Ang sarap talaga ng hot choco nila, no? Ito video mo. Next natin bibilin is hot dog. Ito is 8 euro. Classic hot dog with ketchup and mustard. Mahal. Sa Arkioski magkano? 3 euro lang. With bacon na. Ang dami ng topping. Wow! Ang ganda ng Christmas tree! Ang taas nito, guys. Wow! Ang ganda! Oh my goodness. Sobrang liwanag. Akit pa tayo dun sa tuktok kasi hindi pa to second floor pa. Oo. Meron pa, ayan o, yung hagdan. Halika, akit pa tayo. Yay! Ito na yung pinakataas. Wow!